i-categorize natin yung mga political families as to Okay. whether they are at present political dynasties. Yes. Kasi may mga nagtatanong, nakikita ko on social media. Si Right. Bam Aquino galing sa isang political clan. Can Yes. that be considered a political dynasty? Yes. Part siya ng isang tinatawag natin na traditional political family or political clan. Kasi in fact, ang mga Aquino ang isa sa pinakamatandang pamilya sa politika, no? Mula pa sa kanilang pinaka-ninuno na si Severino Aquino na isang miyembro ng Katipunan, no? Tapos nagkaroon siyang Benigno Aquino Sr., Benigno Aquino Jr., Benigno Noynoy Aquino, no? Tuloy-tuloy niya, Cory Aquino. So, matatawag silang political dynasty or political clan, pero in the traditional sense na yung historical Tin dynasty, paisa-isa, no? So, in fact, na magkakasunod pero paisa-isa. Oo. Minsan nagkakasabay-sabay din pero never sila naging fat dynasties, no? Although nung panahon nga ni President Cory Aquino, maraming kamag-anak ang mga Aquino at Cojuangco na naluklok sa kapangyarihan. Pero ang kailangan maintindihan din natin, Christian, no, at ito'y ayon na rin sa aking matagal na pagre-research tungkol sa topic nito, merong cycle, may rise and fall of political elites, di ba? Merong mga dominant political elites na recently lang umangat, no? Nitong lang post-EDSA or yung iba panahon ng martial law, panahon ng mga Marcos. Pero yung pinaka-dominant na political elites, yung iba sa kanila panahon pa ng mga Kastila, panahon pa ng mga Amerikano, nandyan na. So more than a century, nakaluklok na sila. And they are actually a quarter of all the percentage of political families and clans active in Philippine politics. No? So imagine, no, a quarter of all these political dynasties have been in power since the colonial period, no, ng Amerikano at mga Kastila. No? At meron mga bago, di ba? Meron kasi naman yung nawawala na sa poder, no? Nagiging dormant or defunct, no? At marami din naman ang nawala, no? Halimbawa, ang mga Laurel, no? Dati silang, di ba, sikat na pangalan sa politika. Ngayon, walang Laurel na nakaupo sa isang elected position. Wala. No? O yung mga Tanyada, di ba? Tama ba din, mga Tanyada? Tanyada, yan. So may mga ganon, no? May mga dormant pero pwedeng bumalik, no? At merong defunct na wala na talaga sa politika, no? So ang nakikita natin ngayon, itong mga dominant na political clans, a quarter of them have been there since the colonial period and another quarter of them just recently emerged, no? Nitong post-EDSA period, no? At karamihan sa nakikita natin ngayon, itong mga bagong salta ng mga political dynasties. And yan nga ang nakakalungkot, no? Ang inaasahan ng taong bayan nga, mapalitan itong mga lumang pamilyang to ng bagong muka. Kaso nga, yung bagong muka, nagtatayo rin ng sariling dynasty. There's something talaga doon sa sistema Tsaka siguro doon sa kapangyarihan. Ito naman, siguro dapat i-contextualize din ito din, no? Kasi may mga bumabanat dito kay Tito Soto at saka kay Vico Soto dahil magtito. Pero magkalayo Isa tumatakbo sa national position, isa naman mayor ng isang syudad. Di ba alam ko meron kayong pag-aaral dyan na kung gano'n naman kalayo, isang local, isang national, hindi siya makukonsider na garapal na dinastiya. Right. Well, again, no, the Sotos, lumang pangalan na yan. Siguro hindi rin kailangan ipaalala natin sa karamihan na ang unang Vicente Soto ay isang nire-respetong senador na galing sa Cebu, no? Nung sinaunang panahon, no? So matagal na rin sila sa politika. Pero mas nakilala natin ang political family ng mga Soto dahil kay Tito Sen, no? Ito yung isang tricky part diyan, no? Kasi si Vico pamangkin, no? Of course, mako-consider pa rin nating dynasty kasi yung anak ni Tito Sen, I think, no, is also vice mayor, no? Tama ba? Is Gian the son of Tito Sen? I lost track already, no? Yeah, so, I lost track. Oo. So meron din sila kasi mga sa QC. sa QC. So, you know,
kung bibilangin lang natin, more than 2, more than 3, mako-consider din fat. Na kahit sabihin natin na iba yung politika nung tito sa pamangkin, no? Magkaiba yung politika nila, mako-consider mo pa rin dynasty yun. Diba? So, iyan nga you need to come out with a guideline na dapat ay trabaho ng Kongreso, no? Na hanggang ngayon hindi pa nila ginagawa. Pero just by looking at what exists out there, at ito yung dito nakabase yung petisyon nung 6, no? Nila Attorney Lacson, no? Sabi nila, automatic kasi makikita mo na dynasty to, hindi mo na kailangan i-define, no? Ano yung 4 types, no? Sabi nila, relatives running in tandem for executive positions, yung either local or national, no? Husband, wife, parent, child, siblings, as mayor, vice mayor, governor or vice governor, president, vice president, no? So baka humantong na sa time na makikita natin ang kandidato for president ay vice president, mag-ama, di ba? Oh, di ba? So yung second, kasi Montek yan, di ba? Finaload yan last time Diba? Oo, di ba? So yung second na type ng political dynasty, yung immediate family members of incumbent district representatives, governors or mayors running to succeed them. Ito yung sunod-sunod, di ba? Ito yung traditional na Tin dynasty. Ito kasi hindi masyadong problema yung sunod-sunod, di ba? Baka pwede pa yan di ba? Kasi di ba may mga pamilya ng abogado, ng doktor, no? Syempre may gustong sumunod sa yapak ng okay sana kung paisa-isa lang, no? Wag naman lahat-lahat, di ba? Nagagawin niyo ng family business yung gobyerno, no? Then yung pangatlo, yung candidates for the Senate or local legislative council when a family member is already an incumbent. Ayan, di ba? Katulad dito sa mga tulpo, pag halimbawa nanalo si Ben at si Erwin, 3 na sila na magkapatid sa loob ng Senado. This will be a first. Kasi in previous Senates, di ba, dalawa-dalawa lang. Di ba? Magkapatid. Mag-ina, mag-ama. Mag-ina, mag-ama, magkapatid. Pero hanggang 2 lang. First time, kung manalo yung 2, 3 sila. Di ba? Again, pwede na silang bumuo ng bloke. No? Pwede na silang magtayo ng sariling komite. Di ba? Then yung pang-apat, Christian, yung family members running as nominees for the same party list. No, ayan. Yung party list na originally was meant for the poor, the marginalized, di ba? Underrepresented. No? Of course, may technicalities diyan na next time pag-usapan din natin yung party list. No? Pero sa atong paglaong case. Oo, atong paglaong. Pero eto, nakikita na natin, no? Magkakapatid, magkakamag-anak, no? Yung party list nila, di ba? So even the party list system has been bastardized and has been appropriated by the political dynasties and clans. Din pag-usapan natin yung mga problema sa political dynasties para mas maunawaan ng mga viewers. Simulan natin doon sa konteksto ng concentration of power. 'Di ba? As meron tayong tinatawag, lagi niyo binabanggit ito, elite democracy. Tapos meron ka pa sa katutak na political dynasties. Ano yung problema if power is concentrated within this select group of families? Yes, oo. Kasi nga again, no, paulit-ulit ko na rin sinasabi, public office is a public trust. It should not be treated as a family heirloom. Di ba? Hindi yan muebles na ipinamamana sa susunod na henerasyon. No? Ang problema, no, ganun na nangyayari sa ating bansa. No? Kaya nga, ang isa sa mga problema sa isang demokrasya na, again, ginagamit ko yung metaphor na yung kalusugan ng demokrasya, ang mahalaga dyan ay circulation ng elites. No? Yung mga elites, yung mga nasa poder, papalitan nung wala sa poder. Di ba? Yung mga galing sa angkan ng mga politiko, papalitan ng mga hindi galing sa angkan ng politiko. Yan ang demokrasya. At pag may continuous circulation of elites, no, ay
masasabi nating malusog ang demokrasya natin. Kaso kung nababarahan ng sangkatutak na mga dynasty, kung 6, 7, 8 ay magkakamag-anak, sila na ang may hawak ng kongreso, sila pang may hawak ng local position, sila pang may hawak ng board ng lahat, di ba? At pansinin natin, sino po ang may-ari ng mga franchise ng fast food at mga gasolinahan sa probinsya nyo, sa syudad nyo? Correct, sa local, diba, tama. sa local, di ba, sila rin. Di ba? So, pag ganon, wala nang accountability. No? Kasi, yung, halimbawa, si daddy, si dada ay mayor, tapos si mami ay, di ba, vice mayor. Tapos, ang nasa konseho, di ba, si junior, di ba? Ang magpro-propose ng budget, si dada, di ba? Paano yan? Gabi-gabi magkasama kayo, kumakain ng sabay-sabay sa isang bubong, di ba? Nasaan yung accountability? Nasaan yung checks and balances? Nasaan yung separation of power? Diba? At pag nangyari yan, pag nawala lahat yan, dyan po nagsisimula ang korupsyon. Diba? So magtataka pa ba tayo bakit nandito tayo sa sitwasyon natin? Diba? Baka nga yung majority floor leader dun sa konseho, anak pa no? Grabe. Diba? Diba? At na-normalize na po, no? Yan ang problema, no? Christian, parang katanggap-tanggap na, diba? Diba? So yung dati, ano lang yan, yung mga traditional political families. Ngayon, pati yung mga non-traditional political families, lalo na yung mga celebrities na galing sa showbiz, no? Di ba? Sila rin, nagtatayo na rin ng dynasties, no? At para sa kanila, normal lang.